Magandang tanghali Pilipinas, live mula sa Pag-asa DOST. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Mga kababayan, kaugnay po sa low pressure area na binabantayan natin ayon sa Pag-asa, Thursday 8 a.m. ay posible na po itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Chris Perez, posible po na sa pagpasok nito nga LPA sa ating boundary ay ma-develop ito sa pagiging isang bagyo. At dalawang senaryo po ang nakikita mula dito. Una, maaaring itong direktang maapektuhan ang Eastern Visayas kasama rin po ang Bicol region this weekend. Ibig sabihin, posible po itong tumama sa kalupaan at daanan ng Eastern Visayas at ang Bicol region. Pangalawa po ay ang indirect effect nito. Ibig sabihin, mahagip lamang ng kaulapan ng LPA ang Eastern Visayas at ang Bicol region habang kumikilos po yan paitaas. So ang epekto sa bansa ay mararanasan po yan this coming weekend kung tuluyan ngang papasok sa loob ng ating boundary ang LPA. At mga kababayan, ngayong araw po, prevailing wind system pa rin natin ang northeast monsoon o hanging amihan. Dito pa rin po yan sa May Luzon area. Dahil po dito, magdadala ito ng mga mahihinang pag-ulan dito sa May Cagayan Valley at ganoon din po sa Cordillera. Samantala, dito po sa Metro Manila at sa lalabing bahagi pa ng Luzon, posible pa rin po tayong makaranas ng mga pulu-pulong mahihinang pag-ulan. Sa Eastern Visayas, kasama rin po ang Caraga at Davao Region, makakaranas po kayo dito ng maulap na kalangitan at yan po ay meron kasamang mga mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Sa nalalabing bahagi po ng Visayas at ganoon din po sa nalalabing bahagi pa ng Mindanao, magpapatuloy po ang good weather condition pero paghandaan pa rin natin ang mga pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog sa mga susunod na oras. At mga kababayan, dahil may kalakasan pa rin po ang northeast monsoon, ay nakataas po ang gale warning ng Pag-asa. Dito po yan sa may northern and eastern seaboards ng Luzon, kasama rin po ang western and southern seaboards ng Luzon. Kasama rin po sa nakataas ang gale warning and central and the western seaboards ng Visayas, kasama rin po ang eastern seaboards ng Visayas. Sa mga areas na nabanggit, makakaranas po kayo ng maalon hanggang sa napakaalon na kondisyon ng karagatan. Kaya patuloy po ang paalala ng Pag-asa na iwasan muna ang maglayag sa mga susunod na oras. At sa aming pagbabalik, ihahatid po namin sa inyo ang ilang mahalagang announcement para sa nalalapit na pagbisita ng Santo Papa sa bansa. Yan matapos ang isang paalala. Kainan na! At syempre, hindi kumpleto kapag walang kanin. Almusal, hapunan, sa karinderya, restaurant, only rice, half rice, brown, puti. Sa bahay, opisina, pati sa eskwela. Basta, wag lang may maaksaya. Palay, bigas, kanin, wag sayangin. Bigyang halaga ang mga munting butil upang tayo'y pagpalain ng isang masaganang ani. Isang paalala mula sa Department of Agriculture. Mga kababayan, puspusan na po ang paghahanda natin dahil 3 araw na lamang ay darating na po sa bansa ang Santo Papa. Sa katunayan, idineklara na ng Malacanang bilang special non-working days ang January 15, 16, and 19 dito po yan sa National Capital Region. At kaugnay pa rin po sa papal visit, pansamantala munang walang opisina ang Department of Foreign Affairs along Macapagal Boulevard at lahat ng satellite offices nito sa NCR from January 15 to 19. Announcement naman po mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP para sa pagdalaw ni Pope Francis sa Tacloban on January 17, Saturday po yan, wala munang papayagan na mag-landing and take-off sa NAIA runways from 7:45 a.m. to 8:45 a.m. at from 5:45 p.m. to 6:45 p.m. Ito po ay para sa seguridad ng Santo Papa. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV Express kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body Jessie Basco, nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang tanghali.